salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong kabutihan, O Diyos. Salamat po sa iyong awa. Salamat po sa iyong kabanalan. Salamat sa pag-provide po sa aming mga pangangailangan. Salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat po, Diyos, sa pag-restore sa bawat buhay, O Diyos, na naghihina, Ama. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating nag-iisang Diyos na buhay. Come on, give your best love offering. Come on, give your best shout unto God. Hallelujah! Come on! Palakpakan natin ang ating nag-iisang Diyos na buhay. Sumigaw tayo sa ating Diyos. You are holy God! Shout! Woo! Amen. Muli, tayo po ay nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, mga kapatid. Hindi niya tayo pinabayaan. There are ups and downs sa mga buhay po natin, but still, amen, kasama natin ang ating Panginoon. From our defeat to victory, kasama po natin siya, mga kapatid. Amen. Kamayan mo yung katabi, from defeat to victory. Amen. Praise God. Kakaupo na kayo, mga kapatid. So, before natin ito tatalakayin, bigyan ko kayo ng wrap up, review, mga kapatid, sa Joshua chapter 6. Kung natatandaan ninyo, pinapangaral natin noong mga nakaraan, ito yung tagumpay ng Israel sa Jericho. Chapter 6. But in chapter 7, medyo nagkakaproblema sila dahil mayroong tinatawag na spoils of war. So habang nagkaroon sila ng victory sa Israel, sa Jericho, mga kapatid ng Israel, ay pinahintulutan ng Panginoon na kanila pong kukunin lahat po ng mga ari-arian na kanila pong nasamsam sa Jericho. But sadly, kinikimabuti, ito yung dapat nating iwasan. Na-overwhelm po si Akan, mga kapatid, dahil sa nakita niyang mga kayamanan. So si Akan, dumampot ng mga bagay, mga kapatid ko, na nagugustuhan niya at kanyang itinago sa kanyang tent. No? So, in chapter 7, nung kanila pong inatake yung Ai, alam niyo yung Ai? Yung sikat ngayon? Yung city of Ai. Akala kasi nila na kaya nilang talunin kasi sinamahan nga sila ng Diyos doon sa Jericho. Napakalaki, napakadaming sundalo, magagaling, mga kapatid ko. Ngayon, ina-underestimate nila yung Ai. Noong lumusob sila, mga kapatid, natalo sila. Mayroon pong 36 men ang nadali sa kanila. Hindi sila makapaniwala bakit natalo sila. No? At itong si Joshua na-discourage, bakit ganon? Anong nangyari? No? Bakit natalo kami? Di ba, ilang araw lang nakalipas ay sinamahan mo kami para magtagumpay sa Jericho. Can you imagine yung tinibag ng Panginoon na wall ng Jericho? Pero bakit napakakunti lang ng tao, ng sundalo dito sa Ai, pero bakit natalo kami? In Joshua chapter 8, verse 1,
kinomfort po ng Panginoon si Joshua. The Lord said to Joshua, "Do not be afraid or discouraged. Take all your fighting men with you and go up and attack the city of Ai. I have given you victory over the king of Ai, his people, his city, and his land." Now, anong kaibahan? Anong kaibahan? Noong chapter 6, ganun din ang sinabi ng Panginoon kay Joshua. Huwag kayo matakot, ibibigay ko, bigyan ko kayo ng tagumpay. Amen. I have given you victory. Ibibigay ko sa inyo ang Jericho, ang mga tao doon, ang mga hari doon, ang mga freedmen doon, ibibigay ko. Anong kaibahan nung inatake nila ang Ai? Anong kaibahan? Bakit natalo sila? Kahit napaka-kunti ng kalaban nila, bakit natalo sila? Kasi hindi sila nakinig, amen, sa sinasabi ng ating Panginoon. Walang signal ang ating Panginoon. Na minsan sa buhay natin, bakit tayo pumapalpak? Na parang ina-underestimate natin, kaya ko to. Ako pa. Kaya ko yan. Pero bakit ka pumapalpak? Kasi hindi mo kinukonsulta ang Panginoon. May kausap ako. Higit sa lahat, mga kapatid, mayroon pong tinatagong kasalanan yung isa sa mga sundalo ni Joshua, si Akan. May natin. Israel had experienced a great victory at Jericho. When they went against Ai, they were defeated. Why? Because Akan disobeyed God. Yung pinunto ko sa inyo kanina, sa chapter 7 ng Joshua, kung pag-aralan na inyong Bible para maging interested kayo, maganda pa ito sa Netflix. Habang nagbabasa kayo, mai-imagine mo. Maganda kayong nagbabasa kasi ini-imagine mo kung ano yung mga nangyayari talaga noon. Kaso nga lang, kapag binasa mo yung Bible, walang picture. Kaya hindi ka interesado. Tama, mali. Mas gusto mong manonood ng Netflix na binubula ka lang. Wala namang problema, manood tayo. Pero maganda rin na magbabasa tayo ng Bible. So chapter 7, why Israel, amen, defeated at Ai? Because they do not consult God. Because of the sin of Achan. Because of disobedience of Achan. So si Achan nagkasala. Pero tandaan niyo mabuti, kahit isa lang ang nagkakasala sa pamilya, isa lang ang nagkakasala sa church, buong pamilya at buong kawan, mga kapatid ko, ay apektado yan. Huwag mong sabihin, anak ko lang naman nagkasala, si nanay lang naman nagkakasala, si tatay lang naman nagkakasala, apektado ang buong pamilya niyan, apektado ang buong church niyan. Look at, si Achan lang ang nagnakaw. Si Achan lang ang may tinatagong kasalanan. Si Achan lang, mga kapatid ko, ang nag-disobey sa ating Panginoon. Pero, buong Israel ang apektado. Because he secretly took what God had commanded Israel not to take and hid it in his tent. Na napakahalaga na sundin talaga natin detalye kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Kaya, makinig kayo mabuti. Bakit yung mga unbelievers, bakit yung ibang mga artista, ibang mga journalist, hindi nyo napapansin, mayroon silang mga favorite verse, mayroon silang mga life verse. Bakit?
Kasi alam nila kung paano nila panghawakan ng salita ng Panginoon. Pero tayo na nagsisimba, tayo na naglilingkod sa Panginoon, niwala nga tayong life verse. May kausap ako. Sinong may life verse? Sino mayroong pinanghawakan na verse na ito, panghawakan ko ito, Panginoon? Di ba? Kasi mag-manifest yan sa'yo. Ikaw, simba ka lang ng simba, tapos pag tinanong ka, ilan yung verse na may memorize mo? Alam pa yun, hindi ko alam. Kung yun yung gitpas para sa langit, paano ka makapasok sa langit? And that is biblical. Kung basahin mo yung Revelation chapter 20 verse 12, kapag namatay ang tao, mga kapatid, bubuksan niyo yung mga aklat. Ano yung mga aklat na yon? Yung mga aklat na yon, ito yung salita ng ating Panginoon. The books were open. Bakit binubuksan ang mga book? Doon tayo hahatulan kung ano ang ating ginagawa dito, kung paano natin sinusunod ang salita ng ating Panginoon. Dito tayo hahatulan, mga kapatid. Hindi sa relihiyon. Walang relihiyon po na dyan. Ang salita ng Panginoon ay hindi po saklaw ng kahit sino mang grupo, sino mang denomination, sino mang relihiyon. Dahil ang salita ng Panginoon ay independent yan sa lahat. Walang nagmamayari. Pero pwede nating panghawakan ang mga salita ng Diyos. May kausap ako? So Israel was defeated. It is because of disobedience of Achan. The secret sin brought public defeat. Can you imagine? Dahil lang sa isa na nagkasala, sa isa, mga kapatid ko, na hindi sumunod sa salita ng ating Panginoon, apektado ang buong Israel. Sino na nakaranas na nabigo? Tinatanong mo ba yung sarili mo kung bakit ka nabigo? Ha? Bakit ka nabigo? Number one, nabigo ka dahil gusto ng Panginoon magkaroon ka ng lison. Pero kung i-backtrack mo yan, mga kapatid ko, bakit nagkaroon tayo ng kabiguan? Kasi may mga bagay tayong hindi natin sinusunod ang salita ng ating Panginoon. Akala natin, mga kapatid, kapag gumagawa tayo ng hindi maganda sa harapan ng Panginoon, okay lang yun. Ba? Achan thought nobody knew, but God saw. May kausap ako? Akala mo lang walang nakakita, pero mayroon palang CCTV. Sa panahon natin ngayon, halos lahat ng kalye may CCTV. Di ba? Halos lahat ng establishment may CCTV. Now, hindi nyo ba natanong kung ang Pilipinas, kung ang mundo may mga CCTV, how much more ang ating Panginoon, nakikita kanya kung ano ang ginagawa mo secretly. Because holiness is what you are and what you do when no one look at you. That is holiness. Plus lang yung nagpapaalala yung magulang, nagpapaalala yung pastor through sermon, pero day by day ang paglilingkod natin sa Panginoon, mga kapatid, ay hindi lang tuwing Sunday. May kausap ako? So the people of Israel have sinned. Joshua chapter 7 verse 11. They have broken the agreement I had made with you. I have made with them. They took some of the things that I had commanded them to destroy. They stole those things, lied about it, and put them with their own things. Minsan kasi, may mga bagay na nangihinayang tayong
isurrender sa Panginoon eh. May kausap ako? Nanghinayang tayong isuko natin sa Panginoon kasi akala natin, magagamit ko to eh. Sayang to eh. Ano ba? Bakit ko isuko to? Bakit ko isurrender ito? Sayang ito. Diba? Now listen very carefully. May mga pagkakataon sa buhay natin hanggang ngayon, kaya patuloy tayong natatalo, kaya patuloy tayong, amen, hindi nagtatagumpay, mga kapatid. Bakit? Kasi may mga bagay pa tayong hindi isinusuko sa ating Panginoon. May mga bagay tayo, mga kapatid, na hindi sinusurrender natin fully sa ating Panginoon. The Bible says, if we hide iniquity in our heart, the Lord will not hear us. Kung nagtatago ka ng kasalanan sa puso mo, kahit anong pray mo ng pagpapala, kahit anong pray mo na magtatagumpay ka, hindi ka magtatagumpay. Why? Kasi mayroon kang itinatago. Amen. At hindi mo pa isinusuko sa ating Panginoon. Diba, imagine si Achan nang nagkasala, buong Israel ang nagkasala. Diba? The reason is very powerful. What we hide from people is never hidden from God. May kausap ako? Yung hindi alam ng mga tao, akala mo walang nakakaalam sa buhay mo, pero kilalang kilala ka ng Panginoon. May kausap ako? Akala mo, wala naman nakakita sa akin eh. Wala naman si mama, wala naman si papa, wala naman si pastor. Walang nakakita sa akin. The problem was not the strength of BI. The problem was disobedience of Israel. Hindi problema, mga kapatid ko, minsan, na maliit lang yung income mo. Hindi po problema, mga kapatid ko, na yung trabaho mo ay ganito, ganyan lang. Hindi po problema na maliit yung income mo sa negosyo mo. Ang nagiging problema, may mga bagay kang hindi pa isinusuko sa ating Panginoon. May kausap ako? A little bit, we are serious. Masyadong tahimik. May mga tinatago ba tayo sa ating Panginoon? May mga hindi ba alam ng ating magulang? May hindi ba alam yung ating asawa? Mayroon bang hindi alam yung ating kapatid? Mayroon bang hindi alam ang ating pastor? Once na nagtatago tayo, once na mayroon hindi tayo isinusuko sa Panginoon, kahit anong pagsisikap mo, kahit anong gagawin mo, you will be defeated. Matatalo at matatalo ka at hindi ka magtatagumpay. Bakit? Kasi hinihintay ng Panginoon isuko mo lahat sa Kanya. Pwede bang palakpakan natin siya, mga kapatid? But here is the good news. What is the good news? Defeat does not have to be the end. Woo! Lahat magsabi, woo! Parang may, para kayong asa, Laging tandaan, mayroong good news. Diba? Kanina, nakabangkaban na kayo eh. Kahit hindi ko alam ng Diyos yun. May mga tinatago tayo. Ang ating pagkatalo ay hindi pa katapusan. Sabihin mo sa iyong katabi, mananalo ka. Huwag mong dugtungan.
tumaya ka sa luto. Huwag ganyan. Walang ganyan. So after the sin was exposed and dealt with, God spoke to Joshua again. Yan. Dito ba si Joshua? Anong sabi ni Joshua? Chapter 8, verse 1. Fear not. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang matakot. Neither be thou dismayed. Nay madismaya ka, arise, go up to Ai. Talunin natin yung artificial intelligence na yan. Imagine mo, libu-libong taon na, tinalo na nila ni Joshua yung AI. Sa atin, nagsisimula pa lang. Sabi ko nga kay Jaira at kay Rain, sabi ko, gusto nyo patunayan ko na mula pa noon na sa Bible na tinalo na ng mga Israelita yung AI? Hindi kami maniniwala. Oo, tinalo na. Basahin mo. Buksan mo yung chapter 8 ng Joshua. Nabasa nga nila, may AI nga. Hindi ba? Kahit anong AI ng mundo, mga kapatid, una matatalo ka ng AI. Pero katagalan, hindi magtatagumpay. Ano ang kailangan? Isuko natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Hallelujah. Huwag kayo mahiya, palakpakan natin ang ating Panginoon. Ano dapat natin gawin? Huwag tayo matakot. Ba? Kasi minsan, kinikimabuti, kapag natalo na tayo, natatakot na tayo. Sino na nakaranas dito na natalo? Sino na nakaranas dito na na-scam? Sino nakaranas na dito na, alam mo na broken hearted? Kaya nga, ayaw na lang ng asawa ko eh. Pero gusto ko sanang kausapin yung mga ex ko. Bakit kaya, after namin naghiwalay, marami sa mga ex ko hindi na nag-asawa? Gusto ko sanang kausapin eh. Pero ito, segue lang tayo, matinong usapan to. Lahat ng mga nakarelasyon ko, sa dinami-dami ng aking minahal, panandalian lamang at di na nagtagal. Isa pa lamang. Tagal naman ni Mike. Wala na. Ang nakalipas ay di na maaring balikan. Sa dinami-dami. Di ba? Ganon yun? Eh, minsan, kapag na broken hearted tayo, takot na tayo. Pero ako, kapag nakita ko ang relasyon na parang medyo komplikado, kinakausap ko talaga ang babae. Kinakausap ko, parang, hindi tayo, ngayon pa lang, hindi tayo magkakaintindihan. So, okay lang ba sa'yo na call off muna tayo? Kung darating yung panahon na lilipas ang mga taon, tayo talaga, di tayo, magkikita tayo kung saan. Ako, magiging honest ako, lahat ng mga babae na dumaan sa buhay ko, Brother Sinon, kinausap ko. Hindi ko dinididma. Alam mo, nakikita ko nagkagusto sa akin, kinakausap ko yan. Alam, nagkagusto ka ba sa akin? Hindi. Siyempre, magdi-deny naman yung babae. Ganon ako kaprangka. Sabi ko, may girlfriend na kasi ako. May girlfriend ako, nagkagusto ka sa akin. Pero kung darating man ang panahon, hindi natin alam. Kung magkahiwalay kami ng girlfriend ko, at wala ka pa rin boyfriend, malay mo, magkagusto ako sa'yo. Pero sa ngayon, hindi ako pwedeng iibig sa'yo. Kasi mayroon akong iniibig. Ganon ako. Para hindi aasa. Ang hirap kayo umasa sa sterile B. Oo, ang hirap umasa. Kaya huwag kang madismaya. Na broken hearted ka, natalo ka, nadaya ka,
dinaya ka, ano pa? Bumagsak ka. Meron nga akong inaanak eh. Anong tawag nito? Palasagot sa kanyang magulang, especially sa kanyang papa. Masyado niyang ginaganon yung father niya. Sabi ko sa kanya, inaanak, alam mo ba kung bakit bumagsak ka? Gusto ng Panginoon na, magtatagumpay ka. Pero binibigyan ka ng lesson ng Panginoon kasi nakikita ko mismo sa aking mga mata kung paano mo itrato yung tatay mo. Sabi ko sa kanya, pumunta ka sa father mo, humingi ka ng tawad. Mag-review ka uli. At sasabihin ko sa iyo, sabihin mo kung sinungaling kung hindi ka papasa sa board exam. Mikot ang 1 taon. Iyon ang ginawa niya. Ngayon, architect na. Bakit? Kasi, minsan kasi tayo, hindi natin, hindi natin ina-acknowledge yung kasalanan natin. May kausap ako? Hindi natin ina-acknowledge yung pagkakamali natin. Yung acceptance, yun ang magiging problema eh. Minsan naman, sinisisi mo yung sarili mo. Di ba? Pero minsan kasi, hindi natin tinitingnan, amen, lagi nating tandaan, bago ka magdesisyon, titingnan mo muna yung consequence. Kaya hanggang ngayon, sa tulong at awa ng Panginoon, wala akong ibang minahal kundi si Claudia lang. Bakit? Anong tinitingnan? Consequence. Hindi mo na ako nagdedesisyon. Ano ang tinimagine ko? Consequence. Na-imagine niyo ba kung gagawa ako ng kalukuhan, 3 yung anak kong babae? Sige nga. Tapos makikita ko kung paano ma-broken heart si Jaira, si Rain, at saka si Isabel. Anong mararamdaman mo bilang tatay? May kausap ako. So before ka mag-decide, mga kapatid, sa isang bagay, manalangin ka muna at titingnan mo ano kaya ang posibleng magiging consequence nito. Huwag mong tingnan yung decision mo, titingnan mo yung magiging consequence. At kung hindi mo kaya yung consequence, tumigil ka, huwag kang mag-decide. Huwag kang gagawa ng kahit ano. Kaya nga sinabihan ng Panginoon si Joshua, huwag kang matakot. Yung pagkatalo ay hindi katapusan. Amen? Huwag kang madismaya. Bumangon ka. So Joshua, get up, and the battle is not over. Ang lahat magsabing, the battle is not over. Diba? Hindi pa po tapos ang laban, mga kapatid. Diba? Hindi pa tapos. Huwag kang magmukmok. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang magmukmok. Diba? Kasi may mga panahon sa buhay natin na hindi talaga natin naiintindihan. Now here comes. There are 3 powerful truths. Mayroon pong 3 makapangyarihang katotohanan, mga kapatid. Number 1, deal with what is hidden. What you refuse to surrender can become what holds you back. Ulitin ko, bakit ka natatalo? Bakit hindi ka nagtatagumpay? Kasi may mga bagay ka pang hindi isinusuko sa Panginoon. Pero, kung nandyan ka na sa sitwasyon, amen, magsisisi tayo. Repent and return to God. Failure can become a turning point
When we humble ourselves before God. Kung tayo po ay magsisisi sa harapan ng ating Panginoon, magpakumbaba po tayo mga kapatid. Amen? May kausap ako? Patatawarin tayo ng ating Panginoon. Diba? Huwag tayo magiging self-righteous. Hindi ako nagkakasala. Hindi, perfect ako. Hindi, okay lang tong ginagawa ko. Marunong tayong tumanggap mga kapatid ko ng kamalian. Did you see amen? Rise and fight again. Sabihin mo sa iyong katabi, fight again. Fight again. Diba? Si Pacquiao, ilang beses ding natalo yan. Before nagiging champion. Diba? At kahit nananalo na siya, natatalo pa rin. Tama, mali? Paborito natin si Pacquiao. Walang krimen na nangyayari tuwing laban ni Pacquiao noon. Walang magnanakaw, wala lahat. Bakit? Lahat ng magnanakaw nanonood kay Pacquiao. Pero ang business din natalo si Pacquiao. Your last defeat does not determine your next victory. Would you say amen? Amen. Disobedience brought defeat. Joshua chapter 7. Ang kasalanan, ang pagsisinungaling, ang hindi pagsunod mga kapatid, ay magdadala ito ng pagkatalo. Bakit tayo natatalo? Bakit tayo hindi nagtatagumpay? Bakit tayo mga kapatid, amen, hindi maganda yung takbo ng buhay natin? Kasi may mga bagay pa tayong hindi isinusuko sa ating Panginoon. May mga bagay pa tayong itinatago natin at hindi natin binubulgar sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen? But obedience opened the way to victory. Kung tayo po ay sumusunod, mga kapatid ko, sa ating Panginoon at isinusuko natin ang mga bagay na hindi karapat-dapat, andit kaya-aya sa paningin ng ating Panginoon, mga kapatid, bubuksan ng Diyos ang kalangitan upang magkakaroon tayo ng tagumpay, mga kapatid. Because obedience opened the way to victory. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Don't let yesterday's defeat becomes tomorrow's prison. Ito yung nagiging problema natin. Yung ating mga pagkakamali, yung ating mga kabiguan, yung ating mga kasalanan, para tayong nagiging bilanggo doon. At kahit nananalangin ka, sasabihin sa'yo ng demonyo, pag-pray ka. Diba? Kahit humingi ka na ng tawad sa Panginoon, sasabihin sa iyo ng demonyo, kukunyari ka lang. Marami kang tinatago. Wala na, sukol ka na. Diba? Kasi ang demonyo, mga kapatid, the devil will always remind your past. Tandaan nyo yan. Kaya hindi ka nakaka-move on. Hingi ka lang ng hingi ng tawad sa Panginoon. Hingi ka ng hingi ng sorry sa Panginoon. Bakit? Kasi hindi mo alam, mga kapatid, na nung una pa lang na humingi ka ng tawad sa ating Panginoon, pinatawad ka na. Kaya nabibilanggo ka, mga kapatid, kasi akala mo na ang pagkabigo ay forever. Don't let yesterday's defeat becomes tomorrow's prison. Deal with the sin. Trust God. Rise again and fight again. Sabi mo, trust God. Rise again and fight again. Because the battle is not over. Arise. At magsabing, arise. Because victory belongs to the Lord. Pwede bang ating palakpakan ang ating Panginoon? Ang tagumpay, amen, ay nakasalalay lang sa ating Panginoon. Uulitin ko. Bakit natalo yung Israel sa AI? Kasi nagtitiwala na sila sa kanilang sarili. Ba?
sasabihin natin, kaya nga natin yung Jericho? Alam mo nagiging problema sa tao? Kapag nagtatagumpay ang isang business, nagiging hambog. Yun napapansin? Ba? Nakarating lang ng abroad, nakabili lang ng sasakyan, ano nangyari? Nagiging hambog na. Ba? Ano na yung liig? Yung, anong tawag nun? Hindi na marunong tumingin sa kapitbahay. Nakapag-renovate lang ng bahay, ba? Huyo kayo sa akin. Mas maganda yung bahay ko sa inyo. Ganon yung ugali ng tao eh. Nakabili na ng sasakyan, lahat ng tingin niya sa ibang masasakyan, luma na yan sa inyo. Ganon kasi ang tao. Ganon ang nangyari sa Israel. Nakalimutan ng Israel na kung hindi dahil sa Panginoon, hindi naman matitibag ang wall ng Jericho. Hindi nila masasakop ang mga sundalo ng Jericho, ang syudad ng Jericho. Without God, we are nothing. For without Him, we can do nothing. Ang naging problema sa tao, kunting tagumpay lang. Ba? Nag-self, na tagad tayo? Parang self-centered na. Kung hindi dahil sa akin, huyo yung mga yan. Wala nang magagawa yan kung hindi dahil sa akin. Ganun yung ugali ng tao. But victory belongs to the Lord. Ba? Hindi natin dapat ipagmamayabang kung anong mayroon tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang mayabang. Diba? Nakapagtapos ka lang, nakapagtrabaho ka lang, mayabang ka na, opo, patuloy tayong magiging humble. Diba? Uy, nag-abroad ka na pala, kid? Oo nga, dito, mahina yung kita dito eh. Magbilang ka ng taon yan, babagsak yan. Kasi hindi tayo dapat magmamayabang. Kapag may nagtanong sa iyo, nag-upload ka na pala, Ken. Kaya pala, nakabili ka ng bagong sasakyan. Oo nga eh. Kasi, alam mo naman, kailangan talaga natin. Alam mo, kahit na, tao kasi, kailangan nating, mayroon tayong humble effects. Kasi ayaw na ayaw ng Panginoon yung mayabang tayo. Ba? Gusto niyo bang, pag-usapan ka ng mga kapitbahay, yabang-yabang ng tao niya. Diba? Paglalabas sa bahay. Tapos revolution sa kanyang sakyan. Oo nga, alam ko may sakyan ka. Kailangan mo pang i-revolution. Pip, 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 pip. Diba? Humble ka lang. Pagdadaan ka, pwede ba makiraan po? Bumukas ka ng bintana. Di pipip! Mga ito, ginarangan yung daanan ko. Ganon kasi minsan ng tao eh. But always remember, victory belongs to the Lord. Wala tayong sariling tagumpay kung wala ang ating Panginoon, mga kapatid. Ano ba? Wag wala tayong dapat ipagmamayabang. Pag kumita ka, pinagpala ka, huwag mong kalimutan, una ang Panginoon. Yun yung hierarchy. Panginoon muna, sumunod yung pamilya at sarili mo. Yan. Pangatlo, yun yung pagtulong mo. Kailangan yun. Kapag pinagpala ka ng Panginoon, wag mong kalimutan ang Panginoon. Kasi minsan na-overwhelm tayo eh. Huwag kang ma-overwhelm. Relax ka lang. Sabihin mo sa iyong katabi, relax ka lang. Kasi alam nyo, bakit ko sinasabi ito?
Ilang taon na nakalipas doon sa Pasay, sinabi ko na sa mga kapatiran, yung iba sa inyo dito, magkakaroon ng mga sasakyan, magkaroon ng mga bahay, at huwag niyong kalimutan ang Panginoon. Ilan lang yung nakaalala? Nung pinagpala ng Panginoon, ilan lang yung nakakaalala? Lahat nakakalimutan kung saan ang galing. Lahat nagiging mayabang na nung nagkaroon na ng pera, nagkakaroon na ng ari-arian. I hope and I pray, kung kayo, nandito kayo kapag pinagpala kayo ng Panginoon, magiging humble kayo palagi. Because you need always to remember, victory belongs to the Lord. Lahat ng ating tagumpay, success natin, lahat ng ating naabot, mga kapatid, lahat ng ating napupuntahan, lahat na mayroon tayo, hindi sa ating yan kung wala ang ating Panginoon. Kaya always ang ating panalangin, mga kapatid, salamat po Ama sa mga bagay na pinahintulot mo, na binigay mo sa amin. Diba? Jaira, tinuturuan ko yan. Anak, huwag kang magmamayabang. Huwag kang porque may sarili kang sasakyan, hinuhuyo mo na yung mga kaklase mo. Di ba? Maging humble ka lalo. Kasi mapalad ka yung ibang mga klase mo nag-commute. Di ba? Samantalang ikaw, ba? Ganunan mo lang yung security. Go na go ka na. Nagpa-park ka na, malapit sa school mo. Yung iba, commute, lakad, ulan pa. Kaya the more, kapag pinagpala tayo, the more tayo magpapasalamat sa ating Panginoon. Huwag nating angkinin ang glory ng ating Panginoon. Because always remember, victory belongs to the Lord. Wala tayong sariling tagumpay, mga kapatid. Lahat po sa Kanya. Kaya pag nakita ka ng Panginoon, alam niyo ang Panginoon, susubukin ka sa maliit niyan. Kapag nasubukan ka niya sa maliit, okay to okay to si Renel Tama? Nung walang-wala yung pastor niya, pinatuloy niya. Diba? Pwede naman sana hindi gagawin yun ni Buddy Ronel Ang liit-liit ng parang ganyan lang kay Mike. Siksikan kami. Pati yung CR yung CR parang hindi ka magkasya Tapos talagang hindi mo mabuka yung ano mo kasi pagitan na dito Pag naliligo ka, hindi mo maganon yung siko mo Ganun lang. Mayroon lang mayroon lang design Walang ganon-ganon. Wala. Yan sabi ko kay Jaira Kaya siguro hindi ka mahilig kumain ng mga masasarap. Kasi noon, wala man tayong kinakain noon Pero nung pinagkatiwalaan, si Buddy Ronel, tingnan niyo, 3 na bahay ni Buddy Ronel. May bahay sa Sambales, diba? May bahay sa Tansa. Susunod, sasakyan na, Buddy Ronel, practice ka na mag-drive. Amen? Pag tumira ka dito sa Tansa, matik na yan. 1 linggo. Ibangga mo lang ng 2 beses yung Tamaraw, okay ka na. Magaling ka na. Kaya mo bangga yun. Kahit mga niyog, saging poste yung babanggayin mo, okay lang yun. Walang problema yun. Diba? We need to remember, always remember, that victory belongs to the Lord. Amen? Amen? Kaya mahalaga kung mayroon kang tagumpay. Mayroon kang tagumpay. Wag mong i-post sa Facebook. Alam mo saan ko natututo yung sa asawa ko? Ayan. Ang sabi ng asawa ko, sabi si Claudia, lahat ng pinupost mo sa Facebook na nagtatagumpay ka, lahat nagkakaproblema.
Kasi sa oras na may nakakaalam niya na nagtatagumpay ka, maraming magsisilo sa iyo. At enough na mayroong mainggit sa iyo na mamamalasin yung buhay mo. Imagine mo yan. Kaya nakabili ka ng sasakyan, nakabili ka ng bahay, nakabili ka ng malaking TV. Diba? Huwag mo lang in-announce sa Facebook. Manood ka na lang. Kasi, napakahalaga mga kapatid, na maiintindihan natin, amen, ng lahat nating tagumpay ay hindi dahil sa ating sariling kakayahan. Amen. Kahit nagtatagumpay ka, kahit napakagaling mo. Imagine mo, ang galing ng Israel eh. Piranggot lang yung iyay. Pero tinalo sila, napatayan pa sila. Para daw silang hangin na naglaho. Pero nung na-recognize nila ang kanilang kasalanan, ano nangyari? Nung na-recognize nila ang kanilang kasalanan, tandaan ninyo, binigyan sila ng tagumpay ng ating Panginoon. Pero makinig kayo mabuti. May downside dito. Kahit na nag-confess na si Akan, kinig kayo. Kaya napaka seryoso ang pakikinig sa salita ng Panginoon. Kahit na sinabi na ni Akan, nagkasala po ako, meron pa akong ninakaw, meron po ako mga tinatago na hindi nyo po alam. Noong nalaman, mga kapatid, ng mga Israelita na ganon ang ginawa ni Akan, pinagbabato si Akan hanggang mamatay. Hindi lang yon, sinunog pa si Akan. Kinig mo kayo mabuti. Kaya lagi kong sinasabi, yung mga material na bagay, huwag kayong masilaw dyan. Huwag niyong gawing Diyos-Diyusan yung mga material na bagay. Diba? Pera, sasakyan, bahay, lahat ng material na bagay. Huwag niyong gawing Diyos-Diyusan. Diba? Huwag niyong ipagmamayabang. Bakit? Lahat po yan maluluma. Diba? At kapag nagkasala ka sa material na bagay, yun yung mga bagay, amen, na napaka-seryoso. Hindi ko sinasabing magkasala na kayo sa babae, pero lahat yun na nagkasala sa material na bagay, mga kapatid, pinatay ng Panginoon. King Saul, pinatay ng Panginoon. Akan, pinatay ng Panginoon. Ananias at saka Sapira, pinatay ng Panginoon. Judas, pinatay ng Panginoon. Pero imagine, mula kay Abraham, kay David, kay Solomon, hindi man sila pinatay ng Panginoon dahil ang dami nilang babae. Hindi ko sinabing mambabae kayo, ha? Kasi kasalanan din yun. May consequence nun. Pero anong pinupoint out ko dito? Huwag tayong masilaw sa mga material na bagay. Kasi kinaiinisan ng Panginoon yan. Kinaiinisan ng Panginoon yan. Kasi yun yung katumbas niya eh. Yung pera. Ang demonyo, ang dali mong rebukein yun. Pero pag bibigyan kita ng 1 million, Brother Kate, ma-rebuke mo, hindi. Thank you. Kung bibigyan kita ng 5 million, Mike, ma-rebuke mo, hindi. Hindi. Kasi ang tao nasisilaw sa material na bagay.
At minsan, pwede nating ipinagpapalit ang Panginoon sa material na bagay. May kausap ako. Tandaan ninyo, gusto ng Panginoon pagkatiwalaan tayo sa maliit na bagay. Kasi kapag mapagkatiwalaan tayo sa maliit na bagay, pagkatiwalaan din tayo ng malalaking mga bagay, mga kapatid. Nag-uumpisa pa lang ang tagumpay natin. At lahat dapat ma-recognize natin ang Panginoon that victory belongs to the Lord. That victory is not ours. Victory is for Him. The glory is Him. Because God will not share His glory. Hayaan mo na ang Panginoon, amen, ang magtaas sa iyo. Kasi ang lahat ng nagpapakumbaba, itinataas ng Panginoon. At ang lahat ng nagmamataas, ibinaba ng Panginoon. Stay humble. Kasi nakikita ko dito, mga kapatid, mayroong malaking mga pagpapala na hahawakan ninyo. Huwag kayo ma-overwhelm. Lagi niyong tandaan, unahin mo ang Panginoon. Kapag nangako ka, Panginoon, kapag pinagpala mo ko, unahin kita. Nung pinagpala ako, mga kapatid, alam niyo yan. Alam niyo yan. Hindi ko inuna na magpatayo ako ng bahay doon sa Anyanan. Inuna ko to. Inuna ko yung bumili ng mga gamit dito. Inuna ko na kumuha ng sasakyan para may pangsundo sa inyo. Kasi ayaw kong maliit kayo. Diba? Kahit ako pa magpagas, minsan okay lang. Okay lang. Diba? Masaya ako nakikita kayo. Diba? Kasi isang kaluluwa lang ang nagbalik loob sa Panginoon. Libo-libo mga anghel ang nagagalak, mga kapatid. Pwede namang, nung pinagpala ako, iwanan ko na kayo eh. Ito, magtatagal-tagal. Ang ginagawa ko dito, iwanan ko na kayo. Kaya ko yun. Tama, mali. Mag-abroad na ako, bahala kayo sa buhay niyo. Bahala kayo kung maglingkod kayo. Hindi, kanya-kanya tayo. Pero hindi ganun ang Panginoon eh. Bakit ako pinagpala? Dahil mapagkatiwalaan tayo sa maliit. Kaya gusto ng Panginoon mapagkatiwalaan din kayo sa maliit. Kapag pinagpala kayo, huwag niyong kalimutan ang ating Panginoon. Ibigay niyo ang glory, ibigay niyo ang tagumpay sa Kanya. Because victory belongs to the Lord. From defeat to victory. Amen. Mayroon talaga tayong pagkatalo. Mayroon talaga tayong pagbagsak. Nabu-broken heart talaga tayo minsan, mga kapatid. Natitisod talaga tayo. Yung mga natitisod dito, lagi kong pinapanalangin na someday sana babalik sila. Never in my life, na kahit may sinasabi pa yung umaalis dito, na hindi maganda sa akin, never ako nagtatampo. Pinapanalangin kong patuloy, mga kapatid. Kasi nga, ang dami dito, wala na, bumabalik dito. Hindi sarado yan. Hindi tayo kagaya ng ibang grupo, ibang reliyon. Bago ka makapasok, tandaan nyo yan. Mayroong anong tawag nun? Yung pagbabalik ka? Yung renewal, parang renewal? Alam ba, nag-backslide si Sister Chanel. Matagal siya nag-backslide. Gusto mong babalik? O sige, dadaan ka ng proseso. May babayaran ka. 5,000, pinakamalit, babayaran mo. Para ma-in ka dito. Ayaw mo, huwag kang pumasok. O. Yung mga malalaking bato dyan, magaganda yung kanilang simbahan, hindi ka basta-basta makapasok dyan. Dadaan ka muna ng indoctrination at kapag nag-absent ka lang ng isang bisis, babalik ka sa simula. Hindi ka basta makapasok dyan. Dito sa atin maluwag. Doon sa ibang simbahan, may pangalan ka dyan. J. Toledo. Merong blanco, hindi nakapagbigay.
Kausapin ka before ka lalabas. Jay, hindi ka nakapagbigay ha. Nung nakaraan, saan ka ba nagsimba? Alam na alam nila yun kasi lahat po ng simbahan nila, pare-pareho yung topic. Tatanungin ka, anong topic nung nagsimba ka ba? Hindi naman sinungaling. Anong topic? Anong sinasabi ng anong mga aral at doktrina ang narinig mo? Oo, dito ka. Sinungaling ka. Dito ka. Ang paglingkod sa Panginoon, hindi kasi compulsory. Kaya itinuro ng Panginoon, pati ang pagbibigay, mga kapatid, dapat galing sa puso natin. Hindi yan obligasyon. Kasama yan, lifestyle yan. Parang kuryente yan. Ginamit mo eh. Kahit magreklamo ka na mataas, wala ka magagawa, bayaran mo yan. Ilang bisis na kung kailan wala kami sa bahay, tsaka malaki yung kuryente namin. Wala kang magagawa, bayaran mo. Kung hindi mo bayaran, ano mangyari sa'yo? Putol ang kuryente mo. Bakit? Magagalit ka ba? 3 bisis lang ako gumamit sa isang buwan ng internet eh. Dito nga tuwing Sunday lang ako makagamit ng internet eh. Problema, obligado akong magbabayad 1.5 kada buwan. Anong pinapaabot ko sa inyo? Ang pagbibigay sa Panginoon, hindi yan obligasyon. Kasama sa lifestyle yan. Gamitin mo hindi. Wala kang magagawa. Naintindihan nyo yun? Kasi gumugulong yan. Diba? Gumugulong yan. Wala kang magagawa. Pwede kang hindi kakain. Pero ang internet, kuryente, tubig, gamitin mo hindi sterile ba? Anong gagawin mo? Hindi ka magbabayad? Magbabayad ka pa rin. Bakit? Yun yung patakaran. Kaya sinabi ng Panginoon, kahit ang pagbibigay natin, dapat na iintindihan natin. Hindi dapat mabigat sa loob natin, kundi ang gusto ng Panginoon, masaya ka na nagbibigay because God loves a cheerful giver. Kaya pag nagbibigay tayo mga kapatid, di ba? Masaya tayo. Pakita natin, yes, masaya ako. Pagbigay namin. Naalala ko yung kwento ng mga anak ni Sister Malo, asawa ni Sunny Boy. Kahit nahihirapan yon, hirapang maglakad. Sabi ng mga anak niya, Pastor, nagtatabi talaga yan si nanay. Sabi niya, huwag niyong galawin yan kasi mag-o-offering ako sa church. Kaya tingnan mo, nung nawala si Sister Malo, smooth lahat. Kahit medyo doon naman yung kahirapan, pero tanongin niyo sa Sunny Boy, lahat pinoprovide ng Panginoon hanggang sa huling yugto ng kanyang nakikita siya dito sa mundo, mga kapatid. Bakit? Kasi nakita ng Panginoon pagbigay. Once na pagbigay ka, mga kapatid ko, sabihin ko sa inyo, kaya minsan hindi ako maintindihan ng ibang mga kaibigan ko eh. Bakit mo binigyan yun? Hindi mo naman masyadong kaibigan yun. Hayaan mo na. Bigyan pa rin natin yun. Kasi ang pagbibigay, wala kasing pinipili. May kausap ako, walang pinipili. Kaya sino yan na nangangailangan? I-share your blessing. At darating panahon, ang Panginoon ang magbabalik sa iyo lahat. Because victory belongs to the Lord. Ang tagumpay ay sa ating Panginoon, mga kapatid. Palakpakan natin siya. Tayong lahat na, kapatid. Hallelujah. Iwawitin natin yung inawit nyo kanina. Holy,